Sawa na ang Russia. May malaking pag-aaklas at ang mga mamamayan ay nag-aalsa laban sa hukbo ni Putin. Isang antidigmaang kilusan, ang sunod-sunod na nagsabotahe at sumira ng maraming lokomotiba na nagdadala ng armas at bala para sa pananakop. Malaki ang epekto nito. 70% ng transportasyon ng militar ng Russia ay sa tren. Malaki ang epekto ng mga pag-atake sa frontline. Kaya napipilitan ang hirap na militar ng Russia na gamitin ang sarili nitong supply para sa lohistika. Ang pag-aaklas na ito ay direktang tugon sa utos ni Putin. Habang inihahanda ng Kremlin Television ang mga tao sa mas maraming nasawi, tumatakas na ang mga sundalo mula sa frontline. Para mapigilan ito, inutusan ang mga komandante ng Russia na pusasan ang sarili nilang mga sundalo sa mga sugatang tropa. Sa ganito, mapipilitan silang ibalik ito sa labanan. Sa kabila nito, unti-unting nalalaman ng mga Ruso ang totoong nangyayari sa digmaan at kung ano ito para kay Putin. Kaya natatakot si Putin sa sarili niyang mamamayan. Makikita natin ito kung susuriin natin ang laki ng gastos niya sa panloob na seguridad. Noong 2021 bago ang pananakop, gumastos ang Russia ng 2 trilyong rubles bawat taon. Ngayon, makalipas lang ang 3 taon, doble na ang ginagastos ng Russia, 4 na trilyong rubles kada taon. Pero kahit ganoon na kalaki ang halaga, mukhang hindi pa rin ito sapat. Noong Nobyembre, 6 nakita natin ang isang pangunahing halimbawa nito. Ang clip na ito ay inilathala ng Freedom of Russia Resistance Movement 2 araw na ang nakalipas. Nagpatupad sila ng sunod-sunod na sabotahe sa bansa. Sinira ang maraming lokomotiba na gamit ni Putin sa paghahatid ng armas at bala sa Ukraine. Sa pahayag na inilathala kasabay ng video, sinabi ng kilusan na naghatid sila ng matinding dagok sa lohistika ng hukbo ni Putin. Dagdag pa nila, habang ang mga sumuko ay nakaupo lang sa malalambot na sofa, sila ay kumikilos at umaabot sa mga bagong tagumpay. Tinapos nila ang pahayag na patuloy lumalakas at kumakalat sa bansa ang paglaban ng Legion. Mabubuhay sa takot ang mga tauhan ni Putin at malilimutan ang ibig sabihin ng seguridad. Ngayon, direktang tawag ito kay maliit na Vladimir. Pero alam mo, ang bagay na pinakanatakot siya ay hindi ang pahayag, kundi ang katotohanang hindi ito isang hiwalay na insidente. 1 linggo lang ang nakalipas, may grupo na naman na tumarget sa mga istasyon ng tren at nagdulot ng pagkaantala sa supply ng militar. Nagsagawa rin ang parehong grupo ng pag-atake noong simula ng Oktubre at isa pa noong Setyembre. Dumarami buwan-buwan ang mga pag-atake habang humihina si Putin. At may dahilan kung bakit tren ang target ng mga ito. Alam mo, malaki ang Russia. Kahit na parang hindi ito sapat para kay Putin. Dahil malaki ang bansa, mahusay gamitin ang tren sa paghahatid ng mga bagay saan man. Iyong kalamangan sa isang banda ay maaring sagabal sa kabila. 70% ng transportasyong militar ng Rusya ay sa tren pa rin dumadaan. Ibig sabihin, kung mapatumba mo ang 1 o 2 tren o kaya'y isang linya ng rails, malaki ang magiging epekto nito sa kung paano nakakakuha ng supply ang hukbong Ruso. Pinakamaganda dito, natututo ang Ukraine sa mga Ruso. Kagabi lang, nagsagawa ng sariling pag-atake ang Ukraine. At sa pagkakataong ito, isang tren ng transportasyon ng mga Ruso ang pinuntirya ng Ukraine habang ito ay nasa biyahe. Tingnan mo ito. Ngayon, sa clip na yon, nakita mong sumabog ang oil depot, 2 tren, at isa pang depot. Alam na nating lahat kung bakit tina-target ng Ukraine ang mga pasilidad ng enerhiya. Napag-usapan na nating ito ng madalas. Mahalaga ring malaman kung bakit tina-target ang mga tren, lalo na habang bumibiyahe. Panoorin ang ulat na ito. Nagsagawa ang Ukraine ng halos kaparehong pag-atake sa tren noong huling bahagi ng Agosto, at ang linya ng tren na iyon, o riles, ay naayos 2 buwan matapos ang pag-atake. Sa mismong unang araw ng bagong ayos na rails, tinamaan ulit ito ng Ukraine. Hindi ko alam kung bakit matagal ayusin ng Russia ang kanilang mga rails. Gayong napakahalaga ang mga ito sa transportasyon. Kung huhulaan ko lang talaga. Abala ang mga manggagawa sa pagkukumpuni ng mga refinery, kaya napapabayaan ang mga riles ng tren.
O baka dahil ang kumpanya ng riles ng Rusya, pinakamalaking employer doon, ay nahihirapan at nagbabalak ng malawakang tanggalan ng empleyado. Kahit ano paman, malaking bagay para sa Ukraine na matagal bago maayos ng Rusya ang lahat. Ngayon, hindi lang mga tren ng Rusya ang tinatarget ng Ukraine. Tinatarget din nila ang mga sundalong Ruso habang naglalakbay. Ibig sabihin, bago pa makarating ang mga sundalong ito sa harapan, inaalis na sila ng mga Ukrainian RON at marami silang natatanggal. Tingnan mo itong ulat na ito. Ayon sa isang tagapag-ulat ng digmaan ng Rusya, at gusto kong bigyang diin na itong taong nag-uulat nito ay maka-Rusya. Kaya talagang pakinggan mo ang kanyang ibabahagi. Ayon sa kanya, dahil sa mga drone ng Ukranya, ang tsansa ng isang bagong sundalo na makarating lang sa harapan ay 50-50. At ang karaniwang inaasahang buhay ng isang bagong sundalo sa harapan ay 12 araw. Ngayon, kapag naririnig ko ang 50-50, naaalala ko agad ang pelikulang ito. Uy, seryoso? Ligtas ba magmaneho papuntang Baghdad? Oo, sobrang ligtas. 50-50. Parang hati, 50% mabubuhay, 50% mamamatay. Ngayon, alam na lahat to ni Putin at wala siyang pakialam. Sa totoo lang, handa pa siyang magsakripisyo ng mas maraming tao para lang makakuha ng mas maraming lupa sa Ukraine. Kaya nga ang mga komandante ng Russia ay binibigyan ng gantimpala kapag nakakakuha sila ng teritoryo. Walang gantimpala para sa pagsagip ng buhay o pagpigil ng dami ng namamatay. Sa totoo lang, kung ginagantimpalaan ka lang sa pagkuha ng teritoryo, paano mo gagawin yon? Magpapadala ka ng maraming tao hanggat kaya mo at umaasa kang makakakuha ka pa ng mas maraming tao. Iyan mismo ang nangyayari sa mga harapan. At magpapatuloy pa yan habang tumatagal ang digmaan na ito. Kaya nga ang Kremlin Television ay inihahanda na ang populasyon ng Russia para sa mas mabigat pang bilang ng mga nasawi. Ito ang ipinapalabas nila kahapon lang. Kung walang ganitong konsepto, may ganito naman. Konsepto na tinatawag na moral na tibay ng isang hukbo. Dahil pinag-uusapan na natin ang isang aktibong labanan, ito ay tungkol sa kung gaano kabigat ang mga pagkalugi ng isang hukbo bago ito makaramdam ng pagkatalo at nagsisimula ng umatras. Para sa hukbong Europeo, 30% ito, para sa hukbong Ruso 70%. Ayon ay kapag lamang 70% ng lakas ay nawala na. Nagsisimulang pumasok ang mga isip na, baka natatalo na tayo. Iyon ay Ang buong pagkakaiba. Ngayon, ang mga propagandista ay walang pakialam sa dami ng namamatay na Ruso dahil hindi naman ipinapadala sa digmaan ang kanilang pamilya. Noong 2023, hayasriagang ibinunyag ni Jason J. Smart si Vladimir Solvoly bilang pinakamalaking propagandista sa Russia. Ang pagkukunwari, si Daniel, 21 anak ni Vladimir na isang propagandista, ay modelo sa London. Sa kabila ng katotohanang nananawagan si Vlad ng digmaan laban sa Ukraine, hindi niya nabanggit ito o ang tungkol sa kanyang nakatatandang anak na umiiwas sa draft. Nagngit-ngit ang mga Ruso sa balitang ito at naging viral ito sa social media ng Russia. Kaya napilitan si Solovroy na talakayin sa telebisyon. Sabi niya, dati sa London ang mga anak ko, pero ngayon nasa Moscow na sila. Pero di niya sinabi na di sumali ang mga anak niya sa pagsalakay. Totoo, nakatira sila sa multimilyong dolyar na apartment sa Moscow. Habang tinatawagan ni Vladimir ang mga tao sa Russia na sumali sa digmaan, iniisip ko kung bakit niya ito ginagawa. Alam mo ba kung bakit? Hindi alintana ni Putin o ng mga propagandista niya. Nagtatanong na ang mga tao sa Russia kung bakit pinapadala ang kanilang mahal sa buhay sa walang saysay na kamatayan. Pakinggan ninyo ang ipinost nitong babaeng Ruso ilang araw lang ang nakalipas. Una, ipinadala nila sa mobilisasyon ng pinsan niya. Una, namobilize ang pinsan at kapatid ko at ngayon pareho na silang nasa kabaong. Namobilize ang pinsan ko, sumama siya sa misyon at naideklarang nawawala sa aksyon. Sabi ng kapatid ko, hahanapin ko siya. Una, nagtungo siya sa Bakhmut at tumira roon ng halos 1 taon. Pagkatapos, nag-leave siya, nasugatan siya, nasa bahay siya ng kalahating taon. Nasa bahay siya noon. Pagkatapos, bumalik siya. Sa madaling salita, lahat ng mga taong nakasama niyang naglingkod ay wala na. Kaya bumalik siya sa kanyang unit, pero iba na ang mga tao ron. Pumunta siya sa Kursk. Pumunta siya sa Kursk kasama. Sa madaling salita, nawala sila nung una nilang misyon. Ang pinsan kong na-mobilize ay missing in action rin. Nakakuha ng liham ang tita at tito ko tungkol sa pagbibigay ng kanilang DNA.
Nagpalitan ng mga bangkay ang Ukraine at Russia at natagpuan nila ang identification ng pinsan ko sa isa sa mga bangkay. Paano ito napunta ron? Sa madaling sabi, nagmatch ang DNA sa spinal cord at isa pang bagay. At nagtugma ang DNA. Yun na lang natira sa pinsan ko para mailibing. Pero kahit paano ngayon, hindi na siya mawawala. Pero ayos lang iyon. Maraming sundalong Ruso ang hindi na sumusunod sa kanilang komandante sa harap at mas malala pa, minsan ay tuluyan na lang silang tumatakas mula sa harapan. Kamakailan, nasabat ng intelihensyang Ukranyano ang pag-uusap ng dalawang sundalong Ruso. Sinusuri nila kung bakit naantala ang iniutos nilang operasyon ng pagsalakay. May 20 sundalo na tumangging sumunod sa misyon na tila pagpapakamatay at tumigil makipag-ugnayan sa komandante. Sa terminolohiya ng mga Ruso, ang 500 ay yung tumatangging lumaban, tumatakas, o hindi sumusunod sa utos. Pakinggan ninyo ang audio na ito. Oo, nakuha ko na ang impormasyon. Ngayon titingnan natin kung anong meron sa mga gago na yon. Kung hindi, yari sila. Nakuha ko. May 20 tao doon, mga 500 siguro nag-e-encrypt sila mula sa utos. Putsa, Oo, naintindihan ko. Mukhang ginagamit nila ito para magtago. Sige, ideklara mo na silang tumakas. Nakuha ko. Kaya ano ang ginagawa ni Putin para pigilan ang ganitong kalakaran? Literal na inuutos niya sa mga komander na pusasan ang mga sundalo sa iba pang mga tropang sugatan. Sa ganong paraan, hindi makakatakas ang tao at mapipilitan siyang ipaglaban sila kahit alam nilang mamamatay. Hindi ko lang ito basta sinasabi. Mula ito sa isang sundalong Ruso sa harap ng labanan. Tingnan mo. Ano pangalan mo? Hukbo ng Rusya. Heto, tingnan mo kung ano ang tinatawag na hukbong Ruso. Mga tao na laban sa kanilang kagustuhan, ginagapos ng posas, sinisprayan ng pepper spray. Normal ba ito? Dito, nakaupo kami na may posas sa kamay. Ayaw na ng mga tao pumunta sa harapan matapos makulong at may karapatan silang tumanggi. At ano ang ginagawa nila? Kinuha nila kami kahit ayaw namin. Nakatsinelas ako at may sugat ang binti ko. Narito ang tsinelas, may shrapnel ako sa binti. Itong mga sugatang binti, shrapnel. Ang mga may saklay ay dinadalang sa pilitan. Hindi ako pumasa sa Military Medical Commission, wala akong napasa. Hindi rin pumasa kailanman ang lalaking ito. Para saan pa, itinatapon lang naman nila tayo doon na parang karne. Gustong ko ng taong mag-ayos ng lahat ng ito. Ano bang nangyayari sa Russia? Unit Militar bilang 24,776. Ganito talaga, ganito ang ginagawa nila. Nagmamakawa ako na tingnan ninyo ito at tulungan kami. Ayaw naming mamatay, nasa gulat pa kami, nandoon na kami. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ang mga patakarang tulad nito, ang dahilan kung bakit mas marami pang mga Ruso ang sumusuko sa mga puwersa ng Ukranya. Alam nilang kung susuko sila, may pag-asa pa silang makita ang pamilya nila. Nalaman ito ng mga Ukranyano matapos interbyuhin ang isang bilanggo ng digmaan. Isa sa kanila ay sumuko dahil gusto niyang makita muli ang ina niya. At siya ay 21 taong gulang. Isa ito sa pinakamalungkot na bahagi ng digmaan na pumatay ng maraming buhay ng mga Ruso. Palala ng palala ang kabataan ng mga sundalong Ruso bawat buwan. Hindi ko kayang mag-isip at sumuko, ayokong mamatay. 20 taon pa lang ako. Walang pag-aalinlangan, kailangan kong sumuko. Ayokong mamatay. 20 taong gulang pa lang ako, sa totoo lang. Nangako rin ako sa nanay ko na babalik ako. Sobrang gulo talaga dito kapag umiiyak ang mga lola dito. Grabe talaga, nakakabaliw. Umalis sina lolo at lola siguro para kumuha ng tubig tapos pinatay sila ng isang ibon. Huwag kang sumali sa digmaan. Kalokohan ito. Anong nangyayari? Sabi nila, aalisin na raw ang mga tao sa kampo. O baka naman kinukuha na nila yung mga may hepatitis at human immunodeficiency virus. Ang grupo ay Umbrella Squad. Kinukuha nila yung may hepatitis at sino ang makikita mong tinatawag na Umbrella Squad? Ngayon, alam nyo naman, ang Pro-Cross Front ay dumaranas ng pinakamabigat na labanan sa digmaang ito. Iniutos ni Putin sa mga puwersang Ruso na sakupin ang lungsod bago Nobyembre 15. Kagabi lang, nakipag-usap ako kay dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar at nirepaso namin ang maraming mga video clip na lumalabas mula sa mga operasyon na nangyayari sa mga frontline.
Hindi ko maipapakita ang mga video clip na iyon sa YouTube channel dahil tungkol ito sa digmaan at labag sa patakaran ng YouTube. Ito ang dahilan kaya namin sinimulan ang Basics Insider. Ginawa namin mula simula, kaya walang limitasyon. Ibig sabihin, kaya naming maghatid ng hindi na sensor na pag-uulat ng mga kaganapan sa Ukraine at sa mundo. Pwede kang manood ng bagong episode ng Battlefield Breakdown kasama si Chakfar ngayon. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng pag-uulat, siguradong bisitahin mo ang basicsinsider.com. Pwede mo ring gamitin ang link sa baba ng description or iscan ang QR code sa screen. Sa pag-sign up, magkakaroon ka ng access sa napakaraming nilalaman na nagawa na namin. At mas mahalaga, sa lahat ng nilalaman na gagawin pa nila sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang channel at balita naming coverage. Maraming salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa next video.